Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Nawa po ang lahat po tayo ay nasa mabuting kalalagayan kahit po marami pong mga nagkakasakit. Salamat sa Panginoon na pinalalakas at pinagagaling po kayo ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na patuloy na tayong pinagkakalooban ng pagkakataon na makapag ah, aral ng kanyang mga salita at magkaroon palagi ng regular na pananalangin. Ang aking pong imbitasyon ay kapag po tayo ay merong upload sa ating YouTube or sa Facebook ay sama-sama po tayong magbahagi or makibahagi sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Invite niyo po yung mga kaibigan niyo, yung mga pamilya niyo po, or kung sino man po yung mga makakasama ninyo, or pwede niyo rin pong i-share sa kanila sa inyong sariling kaparaanan. Ito pong ating mga pinag-aaralan upang marami din po ang makarinig ng kanyang mga paalala or ng encouragement, especially mula sa kanyang mga salita. At the same time, doon din po sa mga kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating mga kapatid. Tunay nga na tapat ang Diyos. Salamat sa kanyang patuloy na provision at salamat sa kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng kasiyahan sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos at patuloy natin siyang pasalamatan. Meron po tayong ulit na mga kaibigan na nais pong magbahagi ng kanilang mga pasasalamat sa Panginoon. Pakinggan po natin sila. Magandang araw at pagpapala sa inyong lahat. Ako po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan para sa akin, sa aking pamilya. Purihin ang Panginoon. Una po, ako ay nagpapasalamat sa kanyang binibigay na kapayapaan na anumang mga bagay na nangyayari po sa ating ngayon dahil sa pandemya po ay ang Diyos ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Salamat sa Kanya dahil hindi tayo pinababayaan sa anumang oras. Ganun din po, nagpapasalamat po ako sa Kanyang ibinibigay na kalakasan na aming nararanasan sa buong pamilya ko, na kami po ay walang mga nararamdaman, subalit may pagkakataon na kami po ay may mga bagay na hindi maunawaan sa mga ganong sitwasyon sa ngayong mga panahon, ay kami po ay payapa dahil ang Panginoon po natin ay siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ganon din po sa pinansyal na pangangailangan po namin, ay ganon din po na ang Panginoon ay hindi nagkukulang at hindi nagsasawa na nagbibigay sa ating mga pangangailangan. Marami pong salamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya at pagpapala. Salamat dahil sa lahat kami po ay nagpupuri dahil sa kanyang kabutihan para sa amin. Ganun din po yung aking ipinapanalangin na marilis po ang aking blue card galing sa City Hall. Salamat dahil na-release na po, natanggap ko na rin po. At nagpupuri po ako sa Panginoon dahil ang Panginoon ay laging dinidinig po ng ating mga panalangin. Purihin po ang Panginoon sa lahat dahil sinasabi nga po ng salita niya na anuman ang ating hingin at ating pangangailangan ay tawag po natin sa Kanya at Kanyang diringgin. At sinasabi din niya ng salita ng Panginoon na kayo hindi ko pababayaan, hindi ko kayo iiwan hanggang kailanman. Kaya purihin ang Panginoon po sa gabing ito. Naway mapagpala po tayong lahat. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at ang ating pananampalataya ay laging sa Kanya lamang. Kaya't ang sino mang patuloy na magtiwala at manampalataya sa Kanya ay maranasan po ang Kanyang mga pangako. Kaya't purihin siya sa gabi ito. Ito po ang panalangin at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Magandang araw po. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa pagbibigay ng kalakasan, pag-iingat at patuloy na pagsama sa gitna ng ating kinakaharap ngayon. Salamat din dahil patuloy niya kaming
sinasamahan mag-asawa sa mga ginagawa namin, at patuloy na sinasamahan niya kami sa pag-aaral ng kanyang salita, at nakikita namin ang kanyang katalinuhan na pinagkakaloob sa amin upang mas maging malalim at mas maunawaan ito. Kaya salamat sa Lord sa pagbibigay ng provision din sa amin at sa lahat ng mga ginagawa namin. Kaya maraming salamat po, sa Diyos po ang papuri. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming amang nasa langit, patuloy kaming lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Humingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala sa aming kapwa, lalo-lalo na sa inyo, Panginoon. Kami po ay labis-labis na nalulungkot sa mga nangyayari ngayon sa aming bansa at sa buong mundo. Sa aming kapwa Pilipino, na patuloy kaming umaasa at maririnig nyo ang aming mga dalangin, Panginoon, na kami ay patuloy na manampalataya sa inyo. Dahil kayo ang aming Diyos na buhay at aming tagapagligtas. Ang aming Diyos na makapangyarihan, dakila at banal. Muli, sa gabing ito, Panginoon, ay nagpapasalamat ako ng labis-labis. Simula pa nung nag-umpisa ang pandemic, Panginoon. Pinakita mo ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa aming mga pangangailangan, sa araw-araw na aming buhay, sa pag-iingat, paggabay, pagkalinga, at sa bawat hakbang ng aming mga paa, at sa bawat hininga ay nandoon ang iyong kapangyarihan. At kayo ang nagbibigay sa amin ng lakas at pag-iingat. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang laging kasama namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami kinakalimutan sa kabila ng lahat ng aming pagkulang sa iyo. Kami ay labis-labis na nagpapasalamat dahil ikaw ay Diyos na nararanasan namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong pag-ibig. Kaya, Lord, hindi lang naman sa salita masasabi ang salamat, kundi mula sa aming mga puso ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil mayroon kaming Diyos na tulad mo na hanggang ngayon ay nandito pa kami para mararasan namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong pag-ibig. Kaya muli, Panginoon, maitaas at kayo lamang ang dapat namin sabahin sa aming buhay at sa bawat hakbang, bawat minuto ng aming buhay ay naranasan namin ang iyong pag-ibig. Kaya muli, Lord, maraming salamat po sa inyo. Pinupuri at pinapasalamatan ka sa dakilang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Nakakatuwa po ang Panginoon dahil sa iba't ibang kaparaanan, sa kanyang mga sariling kaparaanan ay kumikilos po siya sa ating mga buhay. Kahit po ako, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kung paano niya po kaming mag-asawa na siya po ay yung tumutugon sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na tapat siya at patuloy niyang pinapatunayan sa amin na sa Kanya lang kami dapat na magtiwala. I also thank the Lord and I praise Him dahil patuloy niya kaming pinalalakas at kahit po mahirap ang buhay o yung panahon sa ngayon ng hirap magkasakit ay patuloy niya kaming binibigyan ng maayos na kalusugan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakakapagpatuloy pa rin po kami sa aming mga ginagawa para po sa Kanya, lalo na po sa mga ministries namin sa sa worship, sa online, or kahit po sa mga gantong pagkakataon. Kaya nagpapasalamat at nagpupuri po ako sa Panginoon. Sa atin pong kalagayan sa panahon na to, this is our second year sa pagharap natin sa pandemic. Dumating na po ba sa point ng buhay natin na tayo po ba ay nagsasawa na manalangin, na parang napapagod na tayong magdasal sa Panginoon kung ano yung ating mga nararanasan? Isang maigsing verse po sa Bible yung akin pong ibabahagi bilang isang encouragement po para sa ating lahat. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray continually.
or sa Tagalog, palagi kayong manalangin. Kapag pinag-uusapan po yung panalangin, minsan or may ilan sa atin or may ilang tao ang parang nababaduyan kasi hindi sila sanay na pinag-uusapan yung pagdarasal or yung pananalangin sa Panginoon. Siguro hindi lang nila yun nakasanayan sa panahon na sila'y tumalaki or tumatanda or nagkakaisip kasi para sa isang tao, ang panalangin ay personal po yun na ginagawa natin sa sarili natin. Nagdadasal tayo, tahimik. Minsan, mas gusto natin yung walang nakakakita or walang nakakarinig dahil confidential yung ating mga sinasabi para sa Panginoon na habang kinakausap natin siya. Pero sa dami po ng mga nangyari sa buhay natin, even before pandemic, marami na po tayong nararanasan, di ba po, na mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Pero ang pinaka ang pinaka dapat nating ginagawa ay dumulog sa Panginoon. Kahit po paulit-ulit nating pag-aralan na tayo'y dapat na manalangin, makipag-usap sa Panginoon. Minsan dadating sa buhay natin na parang pagtingin natin sa sitwasyon, parang ang hirap pa rin, ang hopeless. Pero still, ang hinihikayat sa atin ng Panginoon ay palagian tayong manalangin. Kasi meron pong talagang assurance na ang Panginoon ay nakikinig sa atin. Sabi nga po dun sa Matthew chapter 21 verse 22, "Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ko kung nananalig kayo." Ang nagsasabi po na yung Panginoong Jesus. Kung meron po tayong mga concerns sa buhay natin like marami tayong matagal nang pinapag-pray para sa ating family, parang ang tagal pa rin sinasagot, hindi pa rin sinasagot ng Diyos. Well, ang atin pong kailangan gawin is to keep on praying for that. Kung meron tayong mga pinapag-pray para sa ating kaibigan, sa mga mahal natin sa buhay, marami po tayong pwedeng idulog sa Panginoon. Kahit po parang paulit-ulit lang yung mga sinasabi natin, mahalaga po tayo ay nananalangin. Kasi yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin na palagi tayong mag-pray. Pray continually. Pray without ceasing. Walang paghinto. Kasi ang Panginoon, nakikinig po siya sa atin. In 1 Peter chapter 5, verse 7, sabi po doon, "Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo." Talagang ang Panginoon, inaasahan po niya na tayo ay lalapit sa Kanya. Kasi may katiyakan po tayo na pinapakinggan tayo ng Panginoon. In Isaiah chapter 65, verse 24, ang sabi po doon, "Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling." Malinaw po na sinasabi dito na kahit ano pa po yung ating mga nasa isip na gusto nating sabihin sa Panginoon, imagine, hindi pa natin nababanggit or nasasabi, alam na ng Panginoon. Pero yung desire natin, yung desire ng heart natin to speak up, na talagang idulog sa Kanya, talagang gusto ng Diyos yun na pakinggan yung ating hinihiling. At kumikilos ang Panginoon sa mga paraan na hindi natin alam, na hindi natin inaasahan kung paano, kung kailan niya yun sasagutin. Pero ang mahalaga po, tayo po ay nananalangin. Kaya po sa mga ilan na parang feeling nila ng iba, hopeless, na parang hindi nakikinig ang Panginoon, hindi po totoo yun. Nakikinig po ang Panginoon. Sabi po sa John chapter 16 verse 24, "Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan." Talagang inaasahan at inihintay ng Panginoon na tayo ay humiling, na tayo ay makipag-usap sa Kanya. So, whatever situations na meron ka, kapatid, mga kaibigan, kung ano man po ang pinagdadaanan natin, huwag tayong mapagod manalangin. Patuloy at patuloy tayong manalangin. Magtiwala tayo sa Panginoon na kahit salita lang yung ating ginagawa, maririnig niya po yun. Nakikita po ng Diyos yung ating mga puso at pinapakinggan niya po ang ating mga panalangin. In John chapter 14 verse 14,
Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Talagang when we pray, talagang ang invitation sa atin ng Panginoon ay ipanalangin natin yun sa kanyang pangalan. Gamitin natin yung pangalan ni Jesus. Huwag tayong mahiya na magsasabi sa panalangin natin ng sa pangalan ni Jesus, ito po yung aking gustong sabihin sa inyo, Panginoon. Para po sa mga ilan na hindi sanay, na nagpe-pray out loud, yung malalakas or may nakakarinig, okay lang po yun. Sa simula pa lang naman, sa simula ay normal lang po yun na ganun. Pero habang tumatagal, kapag po nasanay tayong nananalangin, mag-isa ka man o may kasama, tuloy-tuloy na po yun. Kasi yun yung hininga natin yun yung gusto ng Panginoon na ginagawa natin. And of course, kahit parang negative pa rin yung nasa paligid natin na parang sinasabi ng mundo na wala nang magagawa or napaka-imposible na para sa atin na makamit yung ating mga hinihiling, wag po tayong maniwala sa sinasabi ng mundo. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos na nakikinig siya. Huwag tayong mapagod mag-pray. Let's pray continually. Let's keep on praying. And even sa ating mga personal na buhay, kung meron man tayong mga nagagawang mga pagkakamali, huwag din tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Let's keep praying for ourselves. Yes, we're not perfect. Every day nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, ng mga kasalanan, pero napakalaya natin na lumapit sa Panginoon. At malinaw yun na sinasabi sa 1 John 1:9 that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Kumbaga, hindi tayo bibigyan ng sumbat ng Panginoon. Papatawarin niya tayo. Sa Tagalog, maganda po yung pagkakasabi doon. Sabi po doon, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Tunay nga nakahanga-hanga yung kabutihan sa atin ng Panginoon na kahit ano pa po ang sitwasyon natin, when we talk to Him, when we pray to Him, He listens, nakikinig siya, hindi niya tayo binabalewala. Kaya kahit parang imposible na, kapatid, ang pinagdadaanan mo ngayon, may karamdaman ka, nanghihina ka, marami kang problema, marami kang hinihintay, ang masasabi ko lang is keep on praying. Hindi lang naman din yung panalangin natin ay patungkol lang sa mga sarili nating pinagdadaanan. Maaari din tayong mag-pray para sa ating mga kapatid, mga kaibigan. Huwag tayong mahiyang mag-pray para sa kanila. Ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin yung mga leaders ng bansa. Ito yung time kung saan sama-sama na yung problema ng bansa natin May problema na sa ekonomiya, may problema pa sa kalusugan, may problema pa sa hindi pagkakasundo-sundo ng mga leaders. Nandyan na pati ang mga mamamayan nakikiugnay na rin sa mga pag-aaway or pagtatalo na hindi naman dapat. Tayo pong mga mananampalataya, tayong mga malalakas, tayong mga nananalig at umaasa pa din na may gagawin ng Panginoon, patuloy po rin po tayong manalangin para sa mga bagay na to. Panalangin natin ang ating iglesia, panalangin natin yung mga leaders ng ating church, mga simbahan, ng mga nagtuturo patungkol sa Panginoon. Talagang kailangan nila ng panalangin. At tayo din ng mga miyembro, kailangan din nating ipanalangin ang ating mga sarili na tayo ay maging mapagbantay din. Na when we pray for our leaders, let's pray for them na bigyan sila ng Panginoon ng wisdom, yung karunungan na nagmumula sa Kanya na every time na sila po ay gagamitin ng Panginoon to preach the word or may pahayag yung Kanyang salita, ay talagang may papahayag nila ito ng ayon sa mismong sinasabi ng Diyos sa Kanyang mga salita. Na hindi parang mag-preach lang or magsasalita lang. Pero yung kagaya ko po, ako po ay ginagamit ng Panginoon sa mga devotionals, dapat meron din po kayong sariling pagsisiyasat kung ang sinasabi ko ba or ni Ate Ses, tama ba yun? Ayon ba yun sa salita ng Panginoon? Yun po yung kailangan natin gawin. Tulungan din po natin yung ating sarili. Ipanalangin natin yung ating mga sarili na
talagang maging tama palagi yung pagkaunawa natin sa mga salita ng Panginoon. Ang daming bagay ang dapat nating ipanalangin, kaya kahit sobrang dami, wag po tayong mapapagod, wag po tayong hihinto sa pananalangin, wag po tayong magsasawang manalangin sapagkat yun yung kailangan nating gawin. Pray for one another, pray for the nation, pray for the church, pray for our family, pray for our friends and loved ones, pray for ourselves. Marami po yung mga may sakit, yung mga mahihina, kailangan nila ang panalangin natin. At kahit din tayo, may mga taong nananalangin din po para sa atin. Kaya talaga pong huwag tayong titigil sa pananalangin. Huwag tayong huminto. Huwag tayong magsawang mag-pray. Let's keep on praying. Let's open our mouths, our lips, and let's speak to God. Siya po yung makikinig, siya po yung kumikilos, siya po yung nag-aantay ng ating mga mensahe sa pananalangin natin sa Kanya. Kaya muli, again, let's keep on praying. Huwag tayong mapagod. At kahit ano pa po ang ating sitwasyon, may freedom po tayo na magdasal, manalangin at dumulog sa Panginoon. At patuloy po rin po tayo na bibigay ng papuri sa ating Diyos sa pamamagitan ng awit ng may kasamang pananalangin. Tayo po'y magsiawit. Here I am, my Father, waiting for your word. Speak and I will hear you. Show me how to serve the man who needs your mercy, the child who's lost her way. Lead me by your Spirit as I pray. As I pray, pray for the people on your heart. As I pray, pray for the people on your hearts. And I believe that if I seek you, I can touch the people on your heart. Ruler of the heavens, maker of the earth, blessed Lord and Savior, bring your plans to birth. As I'm interceding, Spirit light my way. Touch the ones around me as I pray. As I pray, pray for the people on your heart. As I pray, pray for the people on your hearts. And I believe that if I seek you, I can touch the people on your heart. As I pray, pray for the people on your heart. As I pray, pray for the people on your heart. And I believe that if I seek you, I can touch the people on your heart. And I believe that if I seek you, I can touch the people on your heart. Tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Panginoon, patuloy po kaming dumudulog sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataong itong muli na pinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay nagpapasalamat palagi na palaging meron kang bagong mga paalala o kung hindi man bago ay
patuloy mo kaming nire-remind, Panginoon. Pinapaalalahanan mo kami kung ano po yung mga dapat namin gawin. Kung minsan nakakalimutan namin, Panginoon. Pero salamat dahil may mga salita kang pinapaalala sa amin na kagaya ngayon, Panginoon, ang aming natutunan ay palagi kaming manalangin. Ang panalangin po ay hininga namin. Ito po yung aming pakikipag-usap sa inyo. Kahit po paulit-ulit naming inaaral yung mga bagay patungkol sa panalangin ay hindi po, Panginoon, kami dapat na mapapagod. Thank you, Lord, for the freedom that you are giving us, Panginoon, upang kami ay makalapit sa inyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, anumang bagay ang makakahadlang, Panginoon, sa aming pagdulog sa inyo. Linisin mo po kami, Panginoon. Tunay nga na dinudulog namin sa inyo, Panginoon, ang patuloy na pagpapagaling mo sa lahat ng aming mga kaibigan, kapatiran, kamag-anak, o mga iba pang mga mahal sa buhay na nagkasakit. Panginoon, salamat dahil ikaw ang nag-provide ng kanilang mga pangangailangan at patuloy na pinoprovide mo po yung mga pangangailangan na may kakulangan pa, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa pagpapagaling sa kanila at pagbabalik ng nawala nilang lakas. Thank you, Lord, for your provision sa bawat isa po sa amin. Marami po kaming mga problemang pinagdadaanan, iba-iba po, Panginoon. We pray, Lord, that you help us to be brave enough to face every trial, Panginoon, na meron kami. Yung mga pagsubok na yun po yung magiging dahilan para kami ay maging matatag. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang sa amin. Salamat, Panginoon, dahil tapat ka sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga pagpapala ay on time. Thank you, Lord, for your love, Panginoon. Palagi kaming magpapasalamat sa pagmamahal na yon na binibigay mo sa amin. Maraming salamat din po na pwede naming ipanalangin sa inyo ang aming mga magulang, mga kapatid, mga kapamilya, mga kamag-anak, Panginoon. Ingatan mo po sila sa panahon ngayon. Hindi po kami laging nagkikita, hindi po kami laging nagkakasama-sama, pero ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa aming lahat. Magkakahiwalay kami, Panginoon. Marami po sa amin ang magkakalayo talaga, malayo ang tirahan ng bawat isa. Miles and miles ang distance, Panginoon. Matagal nang hindi nagkikita. Lord, i-comfort mo po ang bawat isa po sa amin and help us na kami po ay palaging nagtitiwala sa inyo, Panginoon, para sa aming mga mahal sa buhay. Kung paano mo rin sila iniingatan kagaya ng pag-iingat mo po sa amin. Provide also for all their needs, Panginoon. Good health, sa finances, sa physical strength, Panginoon, sa lahat ng mga pangailangan sa mga nag-aaral, Panginoon, sa mga estudyante. Dalangin po namin ang iyong karunungan na ipagkaloob mo po sa kanila. Ang mga batang nag-online class, Panginoon, hindi po madali, pero Lord, dahil sa iyo, sa habag mo, Panginoon, alam po namin na tutulungan mo po sila. At ganun din, Panginoon, yung mga nagtatrabaho, yung mga kakasimula pa lang sa trabaho, Panginoon. Salamat sa pagbibigay mo sa kanila ng hanap buhay para magkaroon po sila ng pangtusto sa kanilang mga pangangailangan. At sa mga iba, Panginoon, na wala pong trabaho at naghahanap pa rin hanggang ngayon, Lord, provide, Panginoon, ng trabahong mapapasukan sa kanila. At sa lahat po ng may mga business, na may kabuhayan, Panginoon, i-prosper mo po ang kanilang mga hanap buhay, yung mga kanilang mga business, Panginoon. Nawa ay umunlad po sa dami ng mga kumpanya o mga kabuhayan na nagsara sa panahon na to ng pandemic. Nawa, Lord, ibalik mo po, Panginoon, yung mga nawalang ito, Panginoon. Palitan mo yun, Panginoon, ng higit pa sa mayroon sila nung mga nakalipas na panahon, Lord. Huwag niyo pong pabayaan ang inyong mga anak. And also, Lord, we pray, Lord, na patuloy kang magkilos sa aming bayan, Panginoon, sa buong mundo sa panahon ng COVID-19. Maraming salamat sa mga bakuna na dumarating, na iniisip ng iba kung talaga bang effective, Lord, we don't know, pero sa inyo pa rin kami magtitiwala, Panginoon. Pero salamat sa wisdom na binibigay mo sa mga eksperto na gumawa nito, Panginoon, na maging ligtas, Panginoon, para po sa mga kababayan namin na nabakunahan na, at sa mga iba pa na hindi pa nababakunahan, sa amin pong mga ilan na hindi pa rin po, Panginoon. Lord, tulungan niyo po na maging available po ito sa lahat po sa amin, at bigyan niyo po kami ng tapangan, ng lakas ng loob para sa mga ilan na natatakot, Panginoon. Kayo na po, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-ingat po sa amin. At gayon din, Panginoon, gabayan mo pa rin po ang lahat ng mga doktor
doktor, ang mga health workers, Panginoon. Napapagod man sila, Panginoon, pero nawa ay patuloy pa rin silang maging matatag, malakas para po sa mga pangailangan ng mga may sakit, mga may karamdaman, Panginoon, kahit hindi COVID-19. Lord, protect us, Panginoon. Tulungan niyo po na talagang matapos na po ang aming dinaranas na hirap. Hindi lamang po ang aming bansa, Panginoon, even sa ibang mga kalapit na bansa namin, sa India, sa Amerika, sa lahat, Panginoon, na may mas malalalang sitwasyon. Patuloy niyo pong ibangon, Panginoon, ang mga bayan na ito na kagaya namin ay talagang nahihirapan din sa sitwasyon. Dahil hindi po mayaman ang aming bansa, pero ang aming Diyos ay mayaman, kaya naniniwala kami na talagang hindi mo kami papabayaan. Give wisdom to our leaders, Panginoon. Nagkakagulo na po sila, marami na pong nag-aaway-away, nagtatalo-talo, pero Panginoon, alam po namin na hinahayaan mo po ang mga kaganapang ito hindi para kami parusahan, kundi para ipakita na wala kaming kayang gawin kundi magtiwala sa inyo, Panginoon. Yes, Lord, we don't know what to do. Hindi po namin kayang mag-isa, lalo na po ang gobyerno, ang mga leader, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Diyos. Kami po ay nananalangin at nagmamakaawa, Panginoon, na bigyan niyo po ng karunungan ng lahat ng aming mga leaders, especially ang aming presidente. Mahina po siya, Panginoon. Marami siyang hindi kayang gawin. Kaya, Panginoon, ikaw po ang siyang magpalakas sa kanya. Huwag niyo pong hayaan na magpatuloy ang mga iba't ibang mga hindi pagkakaunawaan ng bawat leader ng aming gobyerno. Pagkaisahin mo po sila, Panginoon. Kung ang iba po sa kanila ay gumagawa ng kamalian, itama mo yun, Panginoon. At yung mga gumagawa ng tama at mabuti ay ipagpatuloy nila yun, Panginoon. Patuloy niyo pa rin silang bigyan ng desire to continue to do what is good, to do what is right, Panginoon, and pleasing sa inyo, Panginoon. Bless the nation, Panginoon. Bless the Philippines, Panginoon. I-bless mo ang administration namin, ang government namin, Panginoon, mula sa pinakamataas, sa national hanggang sa lokal, Panginoon, yung mga mabababang level ng mga posisyon, Panginoon. Pagpalain mo po ang may mabubuting puso na nagpa-provide ng tulong para po sa mahihirap naming mga kababayan, ang lahat ng mga may ginagawang hakbang para matugunan yung kakulangan para po sa mga mahihirap. Patuloy niyo po, Panginoon, na pagyamanin pa, Panginoon, ang kabutihan na meron po sa aming mga kababayan. And Lord, we also pray, Panginoon, na patuloy na bigyan niyo po kami ng pag-asa pa na maibangon ang aming ekonomiya. Maraming salamat po dahil alam po namin na nakikita mo ang sitwasyon namin, Panginoon. We pray also for our church, Panginoon. Continue to bless our church. Bless our leaders, Panginoon. Hindi po nila kayang mag-isa lang. Hindi po nila kayang gawin ito ng walang tulong mo, Panginoon. I pray, Lord, that you help them, Panginoon, na palaging tumingin sa inyo at magtiwala sa inyo at hanapin, Panginoon, palagi kung ano po ang puso mo, kung ano po yung dapat gawin para sa iglesia. Nawa, Panginoon, ay palaging maging tama ang lahat ng mga hakbang na gagawin, Panginoon. Maraming salamat po dahil ikaw po ang tumutulong, Panginoon, sa aming mga leaders at sa amin ding mga members, sa bawat isa, Panginoon. Help us, Lord, to be faithful also in serving you. Help us also, Lord, na maging consistent sa aming pananalangin, sa aming pagsamba, Panginoon, sa inyo kahit hindi po kami nagkikita-kita ng personal. Thank you, Lord, sa kalayaan na pwede namin gawin ito, Panginoon, kahit online, Panginoon, at sa mga iba na nagpapatuloy ng kanilang mga home Bible studies. Continue to bless them, O God. And as we look forward sa aming church anniversary, Lord, thank you po na pwede naming i-celebrate pa rin yung katapatan mo sa aming iglesia. Maraming salamat po. Continue to provide for all our needs. Continue to provide strength to those who are weak. At patuloy niyo pong i-comfort ang mga malulungkot, ang mga mahihina, Panginoon. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa po sa amin, ang mga pamilya, ang mga mag-isa sa buhay, Panginoon. Ikaw po ang sumama at mag-ingat at magbigay ng pagpapala sa aming lahat. Maraming salamat po. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon, dahil naniniwala kami na ikaw ang Diyos naming buhay at makapangyarihan, mabuti, dakila, tapat at mapagmahal. Ang aming Diyos
ang aming Panginoong Heso Kristo. Kung aming dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. God bless us all. Tayo po ay patuloy na mag-ingat at see you po next week sa atin pong online devotional and prayer time. Maraming salamat.